its entrance into thy glory. That so it may forthwith praise and bless thee forever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. The Litany. Love of the heart of Jesus. Inflame our hearts. Charity of the heart of Jesus. Diffuse yourself in our hearts. Fortitude of the heart of Jesus. Sustain our hearts. Mercy of the heart of Jesus. Pardon our hearts. Patience of the heart of Jesus. Weary not our hearts. Reign of the heart of Jesus. Establish yourself in our hearts. Wisdom of the heart of Jesus. Teach our hearts. Will of the heart of Jesus. Dispose our hearts. Zeal of the heart of Jesus. Consume our hearts. Immaculate Virgin, pray to the heart of Jesus for us. Amen. Let us pray. Merciful Father, hear our prayers and console us as we renew our faith in thy Son, whom thou raised from the dead. Strengthen our hope that all our departed brothers and sisters will share in his resurrection, who lives and reigns with thee and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat at muli po ay malugod namin kayong inaanyahan sa ikalabing-tatlong episode ng ating Usapang K. At simulan po natin ang ating episode sa pamamagitan po ng isang panalangin na pangunahan po ni Brother Den. Magandang araw po sa ating lahat. Ating pong simula ng ating programa sa isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, as we gather here today to share our voices to the airwaves, we invite your presence to be with us. Grant us the clarity of speech, wisdom in our words, and a spirit of positivity. May the message we convey bring inspiration, joy, and understanding to those who are listening. Bless our listeners with open hearts and receptive minds, and guide our discussions and interviews, that they may be filled with insight and meaningful content. May this radio program be a source of connection, entertainment, and enlightenment for all who tune in, especially for this day. And we offer you this time to you, Lord, as we ask for your guidance and blessings. In your name we pray. Amen. Saint Michael the Archangel, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yan na, so muli po, welcome po sa Usapang K. At kung kayo po ay nakikinig, ipaalam nyo po kung saan po kayo galing at kung saan po kayo nanonood. Brother Den, it's a new episode for us, no? Yes, ito namang bagong episode ng ating programa, Brother Brian. At we are very fortunate na marami tayong kasama. Oo, first time. Parang full pack yung jam pack. ngayon, Brother Brian. So siguro po na we invite yung mga viewers namin na mag-comment and mag-share tungkol po sa topic natin ngayong gabi. At ang topic po natin ngayong gabi ay isa pong bagay na hindi madalas pag-usapan pero napaka-importante po. Tama. Sa panahon ng simbahan at sa panahon natin ngayon, no? This is supposed to be po a part of the parang Halloween special po, no? Ng Usapang K. But we intend to move it
no, for a special day para at least po maraming makanood sa amin, no. Parang napaka-late na ng Halloween special ng Usapang Kay. Pero sabi ko Oo. kanina, Brother Brian, napaka-relevant talaga ng ating Yes. episode, especially yung ating discussion tonight. Siguro na wag natin silang bitin, no. Ano bang Yes. ang episode po natin ngayong gabi ay tungkol po sa exorcism. It's everyone's Christian's battle, and we have invited po a lot of guests for tonight's episode para bigyan pong linaw sa atin kung ano nga ba yung tamang pananaw ng simbahan sa exorcism. So maybe, no, simulan natin sa mga kapwa-kabataan natin. So, pakilala muna kayo. Magandang araw po sa atin. Ako po si Selena at graduate po ako ng UST din. Isa po akong guro. Guro po ng Araling Panlipunan at madalas akong tumambay dito kay Father po. Maraming salamat po ulit sa pag-imbita po sa amin. Welcome si Lina sa Usapang Kay. Yes, Salamat welcome po. back. Hello po sa lahat sa atin. Magandang araw po. Ako po si Raf Lopez. Ako po isang kabataan, isang lay person na maraming tanong, kaya po tayo nandito. So excited po akong malaman patungkol sa exorcism. So welcome, Rav, sa ating programang Usapang Kay. Pero meron tayong isang espesyal na guest, Brother Brian. Yes. And siguro, no, daw kilala natin siya kasi kasama natin siya sa seminary, no? But this is something that will be quite interested kasi bago yung pag-uusapan natin about exorcism, and knowing a diocesan priest entering exorcism is a different kind of ministry, no? Marami pong nagsasabi na ang pari ay dapat na simbahan lang, but there are a lot of ministries po that we can Yes, involve. marami So, pong ministries yung isang Oo. pare. so for us na, para makilala natin ang ating guest, we turn the microphone to our dear brother Kuya Juan Paulo for the introduction of our guest speaker. Yes. Ayan, magandang araw po sa ating lahat, no, mga tagapakinig natin sa Radio Maria. Welcome po natin ngayong araw na ito si Among Raven Garcia of the Order of Preachers. Isa po siyang member ng Office of the Exorcism from the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Siya rin po ngayon ang parish priest ng Santo Rosario Parish sa Malusac, Sasmuan, at ngayon nandito siya po sa UST bilang isang student priest. At saka siya rin po pala ang head ng priestly fraternity dito sa Yes. Central Seminary. Palakpakan po natin si Father Raven. Father Raven, magandang araw. Welcome sa Usapang Kay. Magandang araw din. Yes, no, siguro to start the bowling or to start the ball around, no, simulan natin yung discussion by telling our viewers what is our first impression no, nung narinig natin yung exorcism. Kasi siguro narinig natin yung exorcism because of the movie, no, yung mga exorcism of Emily Rose, di ba, yung mga Oo. The Rite, na dahil doon sa mga napapanood natin, ang dami ng mga perceptions na nangyayari around the church, no, about exorcism. So siguro simulan ko yung sharing, no, nung narinig ko tong exorcism, no, siguro pwedeng sundan ni Kuya Pao. Nung nag-start akong pumasok ng seminary, isang formator po namin sa seminary ay isang well-known exorcist din, no, by the name of Father Jose Siquia. And later, sa mga sharings po namin, malaman yung mga first-hand na experience namin living with a formator exorcist, no. So, exorcism for me is something that is hindi siya biro na na ministry. Kasi akala nila, no, akala ng mga tao na pag nakikita nila sa mga movie yung mga bumabaliktad yung ulo or sumisigaw, di ba, yung mga lumilipad. Oo. Kala nila simple lang yun, pero sa pananaw po ng simbahan, lagi po natin dapat i-correct yung mga perceptions natin kasi it includes our faith. Lalo na ngayon, no, when a priest enters an exorcism, it's not only the faith that is involved, no, but the soul. Ikaw, Brother Den. Ako naman, Brother Brian, well, kapag naririnig ko yung word na exorcism, syempre, matatakot ka talaga. No? Kasi, number one na mapapaisip mo yung mga kulam, yung mga sapi, no, di ba? Lalo na sa probinsya, kasi marami talagang kaso ng mga sapi sa mga estudyante. So, especially kapag nasa bundok ka, mahirap talagang maghanap ng pare, no? And yun nga, no, kapag mahirap maghanap ng pare to exorcise a person, so it's very difficult, no, to stop or to even to disappear, no, to disperse the evil spirit. So gaya ng sinabi mo, Brother Brian, isang napaka-importante, isang napakahalagang ministeryo itong Ministry of Exorcism, especially sa panahon ngayon na marami ng
well, I could say na marami ng kulang na sa pananampalataya because they're too busy with secular world, marami na silang ginagawa. So, napaka-importante ngayong gabi na malaman natin yung kahalagahan ng ministeryong ito, and sa mga ating tagapakinig, no, kung meron po kayong tanong, pwede niyo pong itanong kung ano po yung mga gusto ninyong malaman about sa mga kulam, sa mga sapi, para well, tayo mismo dito sa studio at sa mga listeners ng Usapang K ay malaman no, kung ano yung mga remedies about it. No, marami talaga pag pinag-usapan kasi yung probinsya, andyan lahat no. Pero Andyan lahat, it is something na sabi mo something to correct no. Kasi hindi lahat ng alam natin na effective ways or means ng faith healing or something na Oo. related with the spiritual aspects of our life is really a valid one no. Kuya Pao, what's your Yes, thoughts about exorcism? Exorcism is, nakilala ko lang siya actually. Alam mo ko doon din sa seminaryo, no? Before kasi wala akong kaalam-alam tungkol sa exorcism na yan. Or other than that, yung mga movies talaga. Ang ano kasi is exorcism, pag narinig mo exorcism, iiwasan mo siya. Oo. Maraming umiiwas kasi natatakot sila kasi ang kalaban mo dito, demonyo. So ang feeling nila kapag meron kang or involved ka sa exorcism, agad-agad iaano ka ng demonyo, atakihin ka. Pero when I entered the seminary at meron kaming experience ng first hand ng exorcism, actually nagkaroon pa ako ng interest with regards to exorcism. Medyo hindi lang ako into that right now, no? Kasi syempre, layperson tayo and then medyo, alam mo na, may mga sacraments ako na miss, no? Nakakatakot din ma-associate. Pero somehow, I'm still interested, no? Na ano to sa ministry na ito na exorcism. Not because interested ako for the facts na tungkol sa mga mangkukulam, yung mga ganyan, kung ano yung mga remedies, mga ganyan. But of course, it is something na I think everyday kailangan natin. No? Yun. Dagdag ko lang kasi well, kung kayo naka-experience first hand. Ako unfortunately wala pa. No, pero nakikita ko kasi sa mga pelikula no na yung sa kalagayan ng pare no na napakahirap talaga no sa mga nakikita kong pelikula. It's really difficult no lalo na pag malakas yung kalaban no. Nahihirapan yung pare paminsan-minsan na itabo yung yung espiritu. Kaya parang it's a salute no for the priests, for those priests who are into this ministry kasi malakas yung kalaban, and then because of their dedication, because of the faith that they have and also the grace, grabe napapataboy nila yung mga espiritu, yung mga demonyo. Later na malalaman natin yung mga first-hand experience din coming from our priest exorcist. So siguro bago yun, no, we ask also ng yung ating dalawang youth kung ano ba ang kanilang thoughts about Ano now? exorcism. May mga eksperyensya ba sila, karanasan? Ayan, hello po. Ako yung parang nagkaroon ako ng awareness dyan sa exorcism nung high school pa po ako. Kasi sa UST High School, parang laging nagre-retreat sa Caliruega. Tapos parang syempre kwento-kwento ng mga estudyante na parang, uy, in-exercise si ganito, si ganyan, parang na-possess siya during the retreat. So parang syempre, as bata, curious ka kung ano ba yung na-exercise at paano ginagawa yun. So parang meron na ding tumatak sa utak ko na mga pare na nag-exercise. Yan. Tapos syempre, as we grow older, dahil members din po kami ng Dominican Network Youth Group, meron kaming pare na si Father Jeff Aito na lagi namin pinagtatanong, Father, totoo ba yung mga lumuluwa ng pako, yung mga ganyan? So parang syempre curious ka. Ito naman kay Father, na-intriga ka din na parang, talaga Father, totoo pala yung mga ganyan. So parang, well, totoo po yung nakakatakot. Pero sa isip ko rin, parang di ba may kasabihan na to see is to believe. Na parang hindi ko pa kasi, ayun, katulad niyo po, wala pa rin akong experience na first hand. So parang, ayoko namang ma-experience. So medyo ayaw natin sa gano'n. Pero alam mo yun, parang meron ka lang doubt kasi hindi mo naman na nakita personally or hindi mo rin siya naramdaman personally. So maganda po yung ating topic ngayong gabi para mas maliwanagan na tayo. No? At para syempre mas guided din tayo sa ating faith. Ikaw, Rafi. Sa akin nagsimula din siya katulad ng kay brother sa mga movies
Exorcism of Emily Rose. Yung recently lang, Pope's Exorcist. Oh, Baka yes, yung iba sa sikat atin yun. napanood, Sikat yun sa no? Netflix. Diba? Pero sa pagtagal, ako din ay na-expose una sa mga news. Marami tayong naririnig na mass possession sa kung saan probinsya. Pero lately rin, may mga nababasa, may naririnig ako na yung mga new age na practices ng mga kabataan katulad ng yoga for some. Sabi nila yung mga poses daw ng yoga it's leaning towards a certain element or entity or spirituality. Yung Reiki naman, yung alignment ng chakras na tinatawag nila, something that the youth today is being exposed. And syempre, kung walang guidance ng katulad ni Father, baka ano na mangyari at saka kung saan mabukas ang mga spirituality ng mga kabataan. Okay. Oo, no? So coming from our own thoughts, no? Punta na tayo. Nasa talagang magbibigay ng linaw sa atin about exorcism. So Father, yun din po, same question po. Ano po ba talaga dapat yung perception ng mga Katoliko at lalo pong mga kaming mga seminarians, mga brothers po, and yung mga lay sa exorcism? Una sa lahat, tignan natin yung kahulugan ng exorcism based sa Catechism of the Catholic Church. Article 1673. No? When the Church asks publicly and authoritatively from the power of Jesus Christ that a person or an object be liberated from the power of the devil, we call that exorcism. Pag pumasok sa isip natin pag narinig natin yung salitang exorcismo, yun nga katulad ng sabi ni Brother Pau, natatakot tayo. Pero sa una lang yun. Kapag naranasan mo lang pumasok doon sa session mismo, tatapang ka kasi makikita mo kung gaano ka powerful ang Diyos laban sa demonyo, no? Laging nagtatagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan. So nakakalakas ng faith. Palitan natin yung konseptong nakakatakot. Siguro sabihin natin nakakalakas ng faith kasi during session, mararamdaman namin kaming mga pare, bumababa yung mga santo during the Litany of the Saints, no? Pero hindi namin sila nakikita. Yung demon yung nagtuturo. Tinuturo niya kung sino tong santong to. Natatandaan ko nung October 2020, pandemic, nag-exercise kami sa Cathedral ng Pampanga, sa San Fernando, Pampanga. Bagong beatified si Carlo Acutis. Subukan ko nga, sabi ko. Kung talagang malakas si Blessed Carlo, sabi ko. So, tinatanong ko yung demon, 3 kaming exorcist priest noon. Palit-palit kami sa prayer kasi nakakapagod din, 3 oras, no? Subukan ko nga si Blessed Carlo, sabi ko kung effective, sabi ko. So, through the intercession of Blessed Carlo Acutis, I command you, demon, tell me your name. Inulit-ulit ko yon. And then, later on, sinabi niya yung pangalan. Of course, hindi ko pwedeng sabihin dito sa ano. Napatunayan na yung mga santo tumutulong sila during exorcism. So, hindi po natin dapat tatakutan. Sa umpisa lang yon. Natural lang na matatakot ka, pero kung meron kang matibay na pananampalataya, hindi ka matatakot. Father, siguro nasundan ko yung question about maraming mga tao, no? Or kanina nabanggit namin na some of us are curious, no? On how exorcism happens or how the ministry happens, no? Sa inyo, Father, bilang pare po, paano po kayo na-introduce into the ministry of exorcism? Una sa lahat, alam mo yun, Bryce, seminarista pa tayo dito sa seminary, Yes po. di ba? May mga cases na nangyayari and then na-involve ako dyan dahil sa professor natin, si Father Winston. Sinasama ako ni Father Winston sa mga cases niya, no? Kung hindi ako nagkakamali, 3 cases yung nasamahan ko sa kanya, tinulungan ko siya. So, Teo pa ako nun, sa theology. So, parang nagkaroon ako ng interest. In a sense na, alam kong mahirap siya at alam kong delikado siya. Pero if you love the church, kung talagang mahal mo ang simbahan, parang you will offer your life, your ministry for this special work, no? So, doon nagsimula lahat. Na-introduce sa akin ni Father Winston, sa klase namin sa kanya, and then yung mga sessions. Hanggang sa, nung maordinahan ako, nung maordain akong deacon nung 2017, pina-attend na ako ng bishop ko dito sa annual conference dito sa ating BGPAP, no? And then nung maordinahan akong pari noong 2018, I was ordained
April 21, 2018. Less than a month, May 16, na-appoint ako as exorcist. So, syempre, hindi ka pwedeng tumanggi. Yun yung nangyari. Nung kasama niyo po si Father Winston, Father, during that time, ano po yung mga naging experience niyo or karanasan niyo? Natakot po ba kayo? Parang nanghina po yung loob niyo? Ano po yung mga Yes, karanasan? part yun. Matatakot ka talaga, manghihina yung loob mo. Lalo na yung tinatawag nating demonic retaliation, no? Oo. Pagkatapos ng session, kami ni Father Winston, ginagawa pa naman namin gabi. Natatapos kami 10 o'clock ng gabi nung time na yon, no? So, niisip ko pagbalik ko na seminary, ako lang mag-isa sa kwarto ko, ganun, no? May mga demonic retaliations talaga na mangyayari. At yung demonic retaliation, kung saan ka mahina, doon ka pupuntiryahin ng diablo, no? Diablo. So, yung relationship mo with the brother seminarians, with the community, yan. Minsan magkakasakit ka, yan. Marami. May mga instances ba, Padre, for example, ganyan, tinap kayo ni Father Winston, no? Basta-basta lang po ba, for example, yung mga kapwa-pari or sige, mga pari, no? Yung mga exorcist, pwede bang mga kukuha lang sila ng ordinary person na pwedeng tumulong sa kanila o kailangan talaga yung person na yun, alam ng pari na yun na kaya nito? Based sa aking sariling karanasan, yung may kaalaman. Halimbawa, yung pari na ako, may mga seminarista sa aming archdiocese na knowledgeable sila about exorcism and they are willing to help. So sila yung sinasama ko. Hindi lang seminarista, yung mga officers sa simbahan, mga PPC officers, they are willing to help. So sinasama namin sila. Kasi para makita nila, hindi lang yung pari mismo, pati yung laiko, meron silang contribution sa special ministry na ito. So, with layperson, meron din po bang gumagawa ng layperson din ng mismong exorcist? Of course, hindi pwede kasi nasa canon law yan, 1172, no? Sinasabi ng canon law 1172 na ang pari ang pwedeng mag-exorcise kapag siya ay merong what do you call this? Appointment from the bishop. Bishop. No? Kasi yan, ina-appoint siya ng bishop. Ang layperson, as far as I know, hindi pwedeng mag-exorcise pero pwede siya sa deliverance, no? Magde-deliverance siya. So ano yung pagkakaiba noon? Kasi the priest can command the demon directly. By the virtue of his ordination, the priest, especially the exorcist, can command the demon directly. But a layperson cannot command the demon directly. So ang gagawin ng layperson, magdadasal siya sa Panginoon na itong taong ito ma-liberate sa demonic possession. Okay. So nagiging tulay yung layperson, parang prayer warrior ba? Oo. Para dito sa victim, no? Para ma-liberate siya sa demonic power. Siguro na yung ating mga youth may tanong kay Father Irvin. Yeah, tanungan na. Nagtaas ng kamay. Oo. Parang recitation lang. Marami silang Sige, tanong for Celine. Father, curious po ako na paano po ba tinatawag yung exorcist? For example, parang ano ba yun? Kung may medical emergency, meron agad ambulansyang dadating? Or ano po ba yun? Parang, nasapian yung kaibigan ko, tumawag ka ng pare. Ganun po ba? Or may proseso po bang dinadaanan bago dumaan sa exorcism? Actually, may proseso yan. Sa amin, bago namin tanggapin yung pasyente, hinihingi muna namin yung kanyang medical certificate. Dapat nagpa-check up ka sa doktor. Tignan mo yung medical records nung patient kung clear ba siya sa doktor, wala siyang sakit talaga. And then pangalawa, tignan mo yung psychological aspect, no? Baka mamaya may problema lang siya psychologically, no? Kaya kailangan niya ng guidance counselor, kailangan niya ng psychiatrist, kailangan din namin yan. So, pag okay siya sa doktor, pag okay siya sa psychologist or sa psychiatrist, doon pa lang kami papasok. Yung mga priests. Okay. Kasi professional din ang mga pari. Hindi basta-basta parang albularyo na, hindi katulad ng albularyo na, ay sinasapian, nangingisay, sige, gagamutin na ng albularyo. Hindi ganoon ang mga pare. No? So, dadaan yan sa proseso. Yung medical records, psychological records, and then yung priest. At paano mapapatunayan ng pare na
totoong possess Oo. itong taong ito. Mm-mm. Meron tayong tinatawag na aversion to the sacred. Ang demon, kahit hindi naka-clerical ang pare, kahit naka-ordinaryong t-shirt lang ako, alam niya na pare yung kaharap niya. Alam niya, yes, alam niya. Sa maing tingin, no? Pag ginamitan mo ng sacrament yan, like holy water, exorcise salt, holy oil, yung consecrated bell, yan, ayaw nila yan. Masasaktan yan, magre-react yan. So may mga cases na po ako na experience na may mga dinalang pasyente sa amin 2 beses na wala silang possession, wala silang sapi, no? Meron silang psychological problem. Yung isa lalaki, nag-break sila ng girlfriend niya. Nagwala, akala ng mga tao sa baryo, sinapian, dinala sa pare. 2 kaming pare, pinagtulungan namin, hindi umi-effect yung prayer ko. Yun pala, later on we found out, nag-break sila ng girlfriend niya. Yung isa, medyo sensitive yung case niya, so hindi ko pwedeng i-reveal. Yes. So, yes. ganun siya. So we consider the doctor and the psychologist. And meron ding mga walk-in, no? Yung biglaan. Yung hindi nagpapa-appointment sa amin. Meron din yan, yung emergency. Nakaranas rin ako ng ganyan. So, syempre, hindi naman kailangan na hanapan mo muna ng doktor, hanapan mo muna ng psychologist. Pag walk-in siya, anong gagawin mong pare? Subukan mo kung totoong possess ba siya, gamitan mo na ng sacramental. Takot yan sa mga bagay na na-bless. Pag dinasalan mo na yan, kapag ginamitan mo na ng sacramental yan at nag-react siya, nasaktan siya, and then nagkaroon na ng supernatural manifestations, nag-levitate na, that's it. Yun na yun, totoo yun. Interesting naman yan, Father. Pero medyo nakakatakot na siya towards sa aming mga lay people. Kasi hindi kami katulad ng mga seminarians, mga pare, na equipped talaga sa theology, sa mga bagay-bagay na makakatulong para iluwas yung pag-iisip natin towards, exorcism agad, gawin ganun. Siguro, dadaling ko yung usapan sa perspective ko bilang kabataan naman na anong pwede kong gawin? Ako, I'm an ordinary person without the right tools. Hindi ko alam kung ano yung mga dapat na prayers. Anong pwede kong gawin para, hindi ko alam kung tamang right term, shield ba? I-shield ba ang sarili ko? I-protect. To protect. Oo. To protect yourself from the power of the devil. Simple lang. Number 1, kailangan ng regular confession. And then, attend the Holy Eucharist regularly. Receive Jesus in the Holy Communion. Have a special devotion to the Blessed Virgin Mary. Pray the Rosary. Yung mga bagay na yun. Importante yan para maging shield mo sila laban sa diablo. Kapag ikaw ay nasa state of grace, hindi ka tatablan ng mga, kulam, barang, etc. Hindi ka tatablan yan. Babalik lang yan doon sa taong gumagawa. Yan. So, importante yan, state of grace. Dapat lagi tayong nasa state of grace. Yun yung ating unang panlaban. At yung pananampalataya natin, of course, importante yan. Kasi our faith is our relationship with the Lord. Pag mahina ang faith mo, mahina ang relationship mo sa Panginoon, tatablan ka ng demonyo. Pero pag malakas ang faith mo, hindi ka tatablan. Totoo yan, no? Kagaya kanina nagano si Father tungkol sa experience niya sa exorcism na tawag niya yung Litany of the Saints, no? Talagang bumababa yung mga santo. Alam mo kanina, kinilabutan ako sa part na yon kasi hindi ako aware na ganun pala ang nangyayari, no? Na bumababa sila. Kasi alam natin sa misa, ganito, nagbubukas yung langit, mga ganun. Yung pala, nangyayari din pala sa ganung sitwasyon, no, na kapag nagdadasal ka, nagbubukas din yung langit, bumababa yung mga santo at tumutulong, no. Pero Father, no, kasi 'di ba sa ating mga Pilipino na culture talaga natin yung mga namana natin sa mga kanununuan natin yung mga tawag natin yung mga mga tradisyon or yung paniwala. Yung mga tabi-tabi o yung mga ganun. Until now, no, ginagawa natin. Mga pamahiin. Yung pamahiin. That's the right term, no? Ano po ba dapat ang gawin natin? Paano natin ipapaliwanag, no, sa mga ordinaryong tao na hindi naman masyadong inclined sa mga simbahan or hindi sila aware na itong bagay na pala ito hindi dapat ginagawa ng mga Katoliko, no? Paano natin i-explain sa kanila na hindi ito tama kasi these things related ito sa mga masasama? Actually, yan isa sa mga challenges ng simbahan
lalo na kaming mga pare, kailangan namin yung tulong ng mga lay persons, no? Kayo. Sa papaanong paraan, catechism, kapag ang isang catechist, no, nagtuturo siya ng proper teaching sa mga tao, lalo na sa ganyang bagay, sa mga occult practices, mabubuksan yung isip ng mga tao, iiwasan nila yung mga bagay na yan. Kasi bawal yan sa ating Catholic faith. Makikita mo yan sa CCC Article 2111 hanggang 2117. No? May sinasabi yung Catechism of the Catholic Church about superstition, about yung bawal yung magpunta sa albularyo, etc. So, kailangan ng catechist. Actually, meron kasi akong karanasan, Father, no, na meron akong kaibigan na, well, he is an active member of the church. No? Napaka-aktibo po yan sa simbahan. Tapos yung one time, yung nanay niya ay nagkasakit. So, imbes na magpunta sa doktor, nagpunta yung nanay niya sa albularyo. Kasi naniniwala yung nanay niya na, naku, magagaling ako ng albularyo. Kasi tradisyon natin na, na kapag pumunta tayo sa albularyo, magagaling. No? Kasi lalo na sa mga kabundukan, sa Mga probinsya, oo, na kasi malayo kasi yung mga clinic nasa bayan pa. Kung yung bahay mo na nasa bundok, so pupuntahan talaga mo yung albularyo. So kahit anong catechism na sinasabi ng kaibigan ko sa nanay niya na, Nay, wag ka namang pumunta sa albularyo kasi bawal po yan, no? Ay, yung mas maina, pumunta tayo sa doktor, magpakonsulta, no? Humingi ng reseta, tapos magdasal, no? Magpunta sa simbahan. Yung sabi ng nanay, naku, malayo kasi yung simbahan, anak, malayo kasi yung doktor. Dito na lang sa albularyo kasi kapit-bahay natin yung albularyo. So yun. Napaka-accessible talaga ng albularyo. Uy, pero sa totoo lang, no? Kaya mahirap yan. Sa totoo lang, mas mahal pa maningil ang mga albularyo kaysa sa mga totoong doktor, no? Noong nakaraan kasi na-experience ko rin yan. Pasensya na. Nalagasan ako ng ilang libo doon. Pero ano nga, no, magkakaroon ba ng chance na talagang mawawala ang perception ng mga Pilipino na, sa mga albularyong mga ganito? Darating po ba ang pagkakataon na we will turn into church for protection, for healing? But kasi 'di ba, ang dami nagkakasakit ngayon, lalo na nagka-COVID, 'di ba? Hirap na hirap tayo. Ano po ba ang mga paraan ng simbahan ngayon? Kasi 'di ba, kagaya nung nakaraan, meron tayong exorcism dito every night, no? Doon sa page natin may exorcism. Ano ba ang tingin ng mga simbahan natin na itong COVID gawa ng demonyo po? Ano po bang niyo doon? Yung reaction niyo? Yung reaction niyo pala, rather. Well, magko-quote ako kay Father Winston. Nabasa ko to sa isa sa mga comments niya during pandemic, na yung pandemic daw, actually hindi lang kay Father Winston, pati sa mga exorcists, na yung pandemic ay gawa ng diablo, gawa ng demonyo, in a sense na tignan yung naging epekto sa atin. Nagsara yung mga simbahan, diba? Tapos naging online mass. Sa online na lang tayo nagsisimba. So, plano ng demonyo lahat yan Malayo tayo sa Panginoon, malayo tayo sa simbahan. Tingnan mo, nakasanayan natin ngayon. Yung mga ibang tao, ayaw nang pumunta sa simbahan kasi online mass na lang nagsisimba. For them, it will fulfill their Sunday obligation. Pero mali yun. Wala naman silang sakit, wala namang ibang dahilan na mabigat para hindi sila magpunta sa simbahan. Pero sabi nila, online mass na lang ako, manood na lang ako sa cellphone ko, nagsimba na ako noon. Hindi po simba yun. Hindi yun. Nanood ka lang ng video. Manood ka lang ng video na pwede mong i-replay. Tapos sabihin mo, nagsimba ka na, it will not fulfill your Sunday obligation. And you are committing a sin against the third commandment. Diba? So isang epekto yan. Well, maganda yung meron tayong online mass kasi meron siyang positive side naman Yes. In a sense na kahit malayo ka, mapapanood mo yung homily ni Father. Pero wag mong gawing dahilan yung online mass para wag ka nang magpunta sa simbahan, yung physical presence mo. Diba? Okay. Siguro na, Father, napunta na tayo sa modern, no? Yung question ko din isa kanina is, paano ba dapat tignan ng isang Katoliko yung mga napapanood niya sa mga exorcism movies? Kasi yung in my own experience, no, nung bata-bata pa ako, mga seminarian pa ako, no, doon talaga nagsimula yung mga
curiosity ba? Na kung ano yung mga nakita ko sa movie, ito yung pwedeng maging totoo. Tapos dumating sa point na may nabasa na ako na there are a lot of people na who will just be flying around. Tapos yun nga po yung may mga sinusukan na na mga pako. Sorry po for the word na ganun yung mga nangyayari. No? Paano po ba namin titingnan dapat yung isang perspective when it comes to movies about exorcism? Well, minsan fabricated yan. Minsan ginagawa nilang exage yung mga lumalabas sa movie, Minsan may mga hindi na totoo para magmukhang attractive or mas nakakatakot sa mga viewers. Pero minsan meron akong isang isinama sa session namin. Sabi niya, Father, yung mga napapanood ko pala, totoo pala yun kasi nakakita siya nagde-levitate, nakakita siya ng mga nagwawala, nagsasalita ng Latin, ganyan. Father, totoo pala. Oo, totoo. May parts na totoo, merong parts na hindi totoo na parang pinafabricate ng palabas. Tsaka isa ding mga yung pinag-uusapan natin tungkol sa mga movies. Sa mga movies, no. Yung isang nakakatakot din na na part sa movie, yung mga 360 head turn. Yeah. No, parang imposibleng mangyari yun, no. 360 head turn, pero parang yun sabi ni Father, exage, pero napapaisip din tayo, no? Posible kaya mangyari yun? Yung mga ganyan? Posibleng mangyari, Brother Den. Yung umiikot yung ulo, mahaba yung dila, nag-levitate. Meron pang cases na umaakyat sa pader hanggang sa kisame. Pero ako, hindi pa ako nakaranas ng ganon. Mga grabe na siguro talaga yun. Hanggang sa levitation lang yung akin. Levitation. Okay. Nag-levitate. And then, I see to it na totoong possession ito. So, I talk to the demon in Latin. Kasi hindi naman naintindihan ng mga ibang nag-attend doon. So, tignan ko kung sasagot siya. Yun nga. So, nung tinanong ko siya, going back to the yung experience ko noong 2020, in nomine Jesu, dicas mihi nomen tuum. No? In the name of Jesus, tell me your name. Tapos doon ko tinawag si Blessed Carlo. Sumagot. At yung pangalan, kakaiba. Kakaiba yung pangalan nila. I tried to connect the dots during the exorcism case of Father Winston. Yung pangalan ng mga demons parang magkakalapit. Mahilig sila sa letter R, no? R. Buti na lang yung pangalan. So lahat po, no? Sa gets nyo or yung Ng mga pangalan. nanonood. yung ending. Sandali, yung ending. Yung ending. Di ba Hindi pa tapos. So, Yung ending. So parang, observation po yan ni Father. So parang lahat talaga prone, no? Hindi natin pwedeng sabihin na kahit malakas yung faith mo, hindi ka prone. No, kasi Father, siguro before we go to the phone in question, no, isa pong mga natutunan ko, no, when I was studying in theology, Father, that especially with Father Winston, sa Christian anthropology, naalala ko na sabi niya na demons or the devil has the capacity to mimic or to picture out, no, yung mga family members natin na namatay or we have a vision of the Blessed Mother. So siguro, Father, on top of that, no, siguro yung mga tanong lagi nung mga lay na narinig ko is, totoo po ba, Father, na when someone is in the brim of death, and then pag sinabi na for example, or nakikita ko na si nanay, is it really something na related with the work of the devil, or is it something na parang it is an opportunity of God to let the person know that he is really going into something safe? Di ba meron tayong dasal na saints of God come to meet him or her, angels of the Lord receive his soul and present him to God the Most High. So, I would like to quote from Father Jojo Cerudo para safe. Yes. Shout out ni Father Jojo. Hey, Father, and Jojo. Father Winston. So, sabi ni Father Jojo, sa mga situations na may naghihingalo, nakikita nila yung mga dead relatives nila, o kaya mga santo, mga angel, sinusundo sila. Paano mo madidistinguish kung ang nagpapakita sa'yo ay demon o totoong soul? Ang demon, kapag nagpakita sa tao, nagmimik halimbawa, ng gaya siya, mangingilabot ka no? Kikilabutan ka. Kasi pag kinikilabutan tayo, parang nakakaramdam tayo ng danger Pero kapag nagpakita daw sa iyo ang soul from heaven or from purgatory, hindi ka matatakot. Yun yung pagkakaiba nila.
according to Father Winston. Siguro, Father, follow-up question, no? Yung mga sinasabi natin ng mga apparitions or something that people would say na sa isang lugar may nakita silang White Lady, Father, or any elementals, no? Is it really something na people can really see? Or is it something na coming from an experience that opened their capacity to open it up? Kasi, Father, based on my experience, Father, no, lalo na dun sa mga bata, na sinasabi na malakas daw, sensitive daw yung mga bata sa mga ganun. So, Father, how are we going to correct that perception about the third eye, Father? Tamang-tama yung tanong mo, Bri, kasi kagabi lang yung pamangkin ko, 9 years old, umiiyak. Nagsumbong siya sa tatay niya tsaka sa nanay niya. Daddy, may monster dun sa kwarto ni tita, yung kapatid namin isa. Anong itsura? Sabi nung bayaw ko. Black siya, tapos walang muka. Paano mo alam na monster? Paano mo alam na mumu? Sabi nung brother-in-law ko. Nakalutang siya. Sabi niya, nakalutang. Tapos umiiyak yung bata. So sabi ko doon sa bayaw ko, kaninang nag-uusap kami, 2 things. Sabi ko, una, baka pinapanood nyo ng horror movie yung bata na yan. Sabi ko, yung pamangkin ko, bawal yan. Sabi ko, hindi kuya, sabi niya, binabantayan namin lahat ng pinapanood niya. Hindi siya nanonood ng horror. O, katulad ng sabi mo, Bri, yung bata kasi, emotional yan eh. No? Weak pa yung bata. So, ano ba yung mga pinagpapakitaan ng demonyo? Yung bata, tsaka yung mga babae. Kasi emotionally weak sila. No? Diyan sila parang pinupuntirya. Yan sila tinatamaan. So pag bata ka, kapag babae yan, madali yan sa demonic attack, no? So ang naisip ko dahil itong pamangkin ko na to, emotionally weak pa siya dahil bata pa. Kaya siya nakakakita ng mga ganong bagay. At pwede ring maging way yon para ma-open yung third eye ng isang tao, which is bawal yan sa atin, no? Huwag mong i-develop, huwag mong buksan yung third eye mo kasi it will lead to demonic possession, no? Kailangan isara yan. At merong proper prayer, merong proper exorcism prayer na dinadasal lang pare para isara yung third eye ng isang tao. Nagsisimula yan sa bata eh. Kapag na-develop yan, yon, magiging malala, delikado. So siguro no, sa side natin ang dami nating mga questions no, but for this time no, we will give no baka yung mga audience natin mayroong mga phone-in questions. No, mga phone-in questions. So sige, Kuya Pao. Ako, may tanong muna. Okay, Sige, kasi Kuya si Pao. Pao, Di ba before, pag may mga exorcism team, mga ganyan, na ano ko kasi yung dahil dyan sa third eye na yan eh, no? Sino po yung, mayroon po ba kayong parang kasama na nakakaramdam talaga sila para para ma-check nila kung yung lugar na yun infested or yung tao na yun possessed? May ganun tao ba kayong kasama, Padre? Good question, Brother Pao. Yung taong may charism, Opo, we don't call it third eye kasi when you say occult third eye, that is dangerous and that is something demonic. No? Pero merong taong dating may third eye, pinasara niya sa pare sa pamamagitan ng dasal, tapos yung third eye niya, para bang na-convert, naging charism, magagamit ng tao yon kapag may mga cases. Sa isang lugar, mararamdaman niya kung nasan doon yung demonic presence. No? Sa amin sa Pampanga, meron kami, pero hindi na siya active ngayon. So ngayon, wala na, kami na lang, mga pare. Pero paano po yun, no? Pag hindi na siya nagtuloy-tuloy sa ministry niya and she still have that charism, no? Magagamit pa ba niya uli yun? Pwede. If God will permit. If God will allow. Pero will there be a chance na bumalik uli yung third eye niya? Kapag nag-occult siya. Okay. okay. Kapag nag-occult siya. Yes. Dahil discuss tayo about sa mga pamaiin, sa mga paniniwala natin. Father, meron po akong tanong bago tayo mag-proceed sa ating phone-in questions. Totoo po ba yung mga duwende, yung mga engkanto? Kasi uso po yan sa probinsya, no? And makaka-relate po yung ating mga listeners kasi yan din ang isa sa mga paniniwala, no, na gaya ng sinabi kanina ni Paul, yung tabi-tabi po, yung mag-alay ng mga pagkain, no? Baka para hindi sila daw tawag doon,
Yung parang Madalaw. misfortune o something Mm-mm. like that, no? Totoo po ba yan, Father? Yung mga ganyan. The demon or the devil is the great deceiver because the devil is the father of lies, no? Mm-mm. Yung mga duwende, kapre, tikbalang, white lady, those are fallen angels. 'Di ba? Katulad ng pinag-usapan natin kanina, demons love mimicking, nanggagaya. So yung mga duwende, kapre, tikbalang, mga fallen angels yan, they are demons. They follow a certain mythology of a country. Halimbawa dito sa Pilipinas, 'di ba? Merong duwende rito, merong kapre, may tikbalang. Sa ibang bansa, iba 'yan. Elf, fairies, mermaids, 'di ba? Yes, Yan. oo. So mga demons pa rin 'yan. Kung yung tanong mo, brother, then totoo ba sila? Well, in a literal sense, hindi sila totoo according to Father Winston. Oo. Kasi wala naman talagang ganyan na creature na binanggit sa Bible. Mm-mm. Pero ano sila? Mga demons nga sila. Oo. Na Okay. nagmimimik, nanggagaya, or paano tayo nagkaroon ng idea about duwende, tikbalang, kapre? Saan galing yung concept na yan? Sa mga albularyo. Bakit? Kasi yung mga albularyo, open yung kanilang third eye, sila yung nakakakita ng mga yan. At sila din ang nagbigay ng pangalan, katawagan sa mga elementals na yan. So lahat ng yan, duwende, kapre, tikbalang, Oo. etc., white lady, mga demons po yan. Kaya mga kaibigan sa ating mga manonood, wag nating ugaliin yung sasabihin natin meron akong alaga sa bahay, no? Duwending puti, nagbibigay sa akin ng nagbibigay sa akin ng Marami yan swerte, eh. Oo. ganyan, no? Ng swerte. Oo, nagbibigay daw ng swerte yung duwending puti, mabait daw yung duwending puti. Kapag duwending itim, masama. Kahit ano ho yan, duwending puti, duwending itim, duwending pula, Oo. duwending berde. Lahat na ng kulay. Lahat na ng kulay. Kompleto na sa rainbow. Yeah, rainbow. Duwending rainbow. Oh, no. Lahat Mga po seven yan demonyo. dwarfs. Kaya, Oo. yeah. Kasi madaling maniwala ang Pilipino kasi lalo na pag tuwing linggo ng gabi. Yan yung ating napapanood, no? Sa mga Oo. sa mga videos, no, na may mga duwende nagpapakita, yung mga engkanto, no. So at least maliwanag mula kay Father Raven Mm. na hindi yung totoo dahil ano po sila, mga mimics of the devil. Yeah. Totoo po. Actually, mas malinaw na siya sa aming mga lay people na basta taliwas at turo ng simbahan, iwasan na natin. Automatic. Kahit Yes, ano man iwasan. yan, Mm-mm. kahit nasa tingin natin. Kasi may mga iba na ginagawa in disguise or in gist of Catholic teachings, ginagawa nila, sinisingitan nila ng kung ano-ano pa. Oo. Paano Father, kung kunwari, sinabihan mo na, sinabi mo na sa kanya, okay, hindi yan tama, hindi yan aligned doon sa teachings ng Catholic faith. Pero ginagawa pa rin niya. As someone na gusto pa rin siyang tulungan, is there a prayer? Is there something that I could do to help that person? Yeah, you pray for the enlightenment of that person. Kasi ginawa mo na lahat eh. On your part, wala ka ng sin of omission. Kapag hindi mo tinuruan yung tao doon sa maling ginagawa niya, you are committing a sin of omission. Pero pag tinuro mo na sa kanya kung ano yung tama at dapat gawin, pero hindi pa rin siya nakinig sa'yo, wala kang pananagutan sa harap ng Diyos. Ang gawin mo na lang, ipagdasal mo na lang yung taong matigas ang ulo. Oo, tama. Father, Sige. sorry. Burning question ko talaga to, Father. Kasi syempre, of course may pananampalataya naman din ako. Pero syempre meron din tayong mga inaaral na kumari sa Philippine Studies, ganyan, yung mga araling panlipunan, kultura. So parang sa utak ko, hindi ko siya mapag-combine or hindi malinaw sa akin. Gusto ko lang din po malaman yung perspective din po ng simbahan tungkol dito. Kasi kung titignan po, katulad po rin sinasabi nyo kayo na yung mga mangkukula, yung mga fake Yes, healers, oo. ganyan. Yung mga, albularyo, ganyan. Mm. Ito po ay mga folk traditions na bahagi ng kultura. So, kumbaga, nakaugat sa kultura and identity ng mga Pilipino yung ganong klaseng practices and beliefs. So, parang hindi po maiwasan na talagang meron at merong magsasubscribe sa ganong paniniwala and practices. So, pwede rin, Father, na both. Kuwari, Katoliko din siya, nagsisimba and getting all the sacraments and all that. Pero naniniwala din sa mga
faith healers, albularyo and everything. So, parang nalilito lang ako, Father, kung ano bang, yung parang sinasabi kasi ng simbahan, pag anything, di ba, na hindi, akma doon sa turo ng simbahan, mali. So, paano po natin masasabi na mali kung ito po ay bahagi ng folk traditions and culture? So, parang, ano po ba, parang, parang, talagang eliminate Thin natin line. na, mali yan, ito yung tama, parang ganun po yung... Okay. Speaking of folk tradition or culture, ano ba ang paniniwala nating mga Filipino bago dumating ang mga Kastila o ang Christianity dito sa Pilipinas before 1521? Ano tayong mga Pilipino? Tayo ay mga animists. Animistic. Diba? Oo. Ano yung mga animists na yun? Pagan. Sumasamba sa Mga anito. mga anito. And who are the anitos? Anitos are fallen angels. Sumasamba sa nature. Sumasamba sa puno. Sumasamba sa batis. At diyan nakuha ng mga albularyo yung kanilang kakayahan para manggamot. Saan galing yung kakayahan ng mga albularyo, ng mga magtatawas, ng mga espiritista para gumawa ng mga supernatural na bagay na yan? Galing yan sa mga demons. Kaya nga ang tawag natin dyan, familiarity spirits or generational spirits, pasa-pasa. May pinag-ugatan yung kanilang pinakaninuno ng kanilang ninuno, pinasa-pasa yan hanggang ngayong kasalukuyan. Tulad ng sinabi mo, merong mga Pilipino na they are practicing Catholics but they believe on those kind of occult practices. No? Sad to say, kahapon may nag-chat sa akin from US. Sabi niya, Father, tulungan mo naman ako ipagdasal natin yung kapatid ko. Sabi niya kasi may sakit. Anong pinakamainam na gawing solusyon? Kasi gusto naming makasigurado, sabi niya. O ito po yung gagawin ninyo. Sabi ko, tumawag kayo ng pare, pa-anoint nyo po. Pa-anoint nyo, baka sakaling lumakas po siya. Kailangan niyang ma-anoint at kailangan niyang mag-confess. Ang sagot ba naman sa akin, Father, hindi ba parang nakakatakot yun pag pina-anoint? Kasi ang perception nila sa anointing is extreme action, last sacrament na mamamatay na yung tao. So, parang natakot siya nung sinabi kong ipa-anoint yung may sakit. Parang negative yung dating. Knowing na itong taong ito, mas naniniwala din sa mga albularyo. Sabi ko, wag niyo pong dalhin sa albularyo. Dalhin niyo sa pare. Ipa-anoint niyo, wag niyong ipa-albularyo. Lalong lalala yung sakit niyan. So, how can we reconcile those kind of beliefs? Well, siguro sa ating mga na taga-simbahan, tayong mga active sa simbahan, kaming mga pare, itong ginagawa natin, nag-preach tayo, nagka-catechize tayo, and then ayaw nilang maniwala, katulad ng sinabi mo, brother, wala na sa ating yung bearing nun, nasa kanila na. So we should pray for them, no? And yun nga po, folk religiosity, yung paniniwala ng mga sinaunang Pilipino, na part ng ating culture, hinahaluan nila ng paniniwala ng Katoliko. You are a devout Catholic, active ka sa simbahan, pero naniniwala ka sa mga albularyo, naniniwala ka sa mga pamahiin. Sabi mo nga, paano ba yun? Taliwas po yung tinuturo ng simbahan tsaka yung kultura natin. Diba? Anong tawag doon? Pag pinaghalo mo yung pananampalataya mo bilang Katoliko at hinalo mo doon sa occult practices, you are a Catholic but you believe in albularyos, mandami mong pinapaniwalaan, nagiging syncretism. Syncretist ka. And bawal yon sa ating mga Katoliko. Labag yun sa first commandment, di ba? I am the Lord your God. Thou shalt not have other gods beside me. Labag yun. You are committing a sin against the first commandment. So isa lang ang paniwalaan mo. Kultura nating Pilipino yan, mga albularyo na yan, but still, as Catholics, isa lang ang dapat nating paniwalaan, ang Diyos, wala nang iba. Amen. Amen. At may phone-in question na pumasok, no? Yes. Sige. Ano pa daw ang opinion daw po ninyo with regards doon sa mga tao o yung practice na either Santo Manyan or Sacramentas na ginagawang lucky charms ang mga ito? Oo. Bawal din ho yan. Naglabas na po ng circular letter yung CBCP regarding dun sa mga Santo Niño na may hawak na Coins. Pera, no? Naku, uso yan. Uso yan. Uso yan ngayon. Uso yan sa mga bahay. Oo. Kadalasan makikita mo yan sa Mga karinderya. Sa mga karinderya. sa mga restaurant. Yung Santo Niño may katabing
katabing pusa, yung kumakaway na pusa, Kumakaway na Kung hindi pusa. pusa, may katabing palaka. palaka, Oo. Ave Maria. Ave Maria. Halo-halo na, no? So hindi nila ginagamit ang Santo Niño para sa debosyon, kundi ginagamit nila ang Santo Niño para maging lucky charm, which is again, nauuwi sa syncretism. And that is very, very dangerous, my dear friends. Very dangerous kasi violation yan sa first commandment. Kaya ako po, Brother Pau, at dun sa tanong, hindi ko po, sorry po, alam na mga parishioners ko yan, hindi ko binibless yung Santo Niño na may hawak na barya. Kasi naglabas na ng letter yung CBCP, bawal yan. So be aware po tayo, no, sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, na bawal talaga yung mga klaseng ganyang imahe. Yung mga lucky charms. Mga lucky charms, oo, mga pampaswerte. pampaswerte. Oo. Ayun po, no? So, alam nating naging maganda yung usapan natin. And Maganda. as much as we wanted to continue, but we're running out of time na po. So, maybe Father, no? Ang last na question namin sa inyo is, what would be your message or your encouragement naman to those, no? To those people and especially the members of our church na who really wanted to enter this kind of ministry? Una po sa lahat, huwag kayong matakot. Kasi pag natakot kayo, yun po yung magiging way ng demonyo para makapasok siya sa buhay ninyo. Pag hindi ka natatakot sa demonyo, ibig sabihin meron kang matibay na pananampalataya sa Panginoon. And that's a good sign that you can help in this special ministry. Kasi takot ang ginagamit ng demonyo para tumalikod tayo or umiwas tayo dito sa special ministry na to para iwanan natin ang simbahan. And another thing is that pag-aralan nyo yung Catholic faith natin, no? Yung mga doctrine ng Catholic Church. Kahit basic po yan, Father, no, importante meron tayo kaalaman sa ating pananampalataya at sa ating doktrina. Yes. Yan na. So, muli po, maraming salamat po sa mga nakinig at Yes, nakisama po maraming salamat. sa ating mga viewers, especially sa ating mga guests po. Father, thank you for your time. So, siguro po, no, kung kayo po ay nanonood at nakikinig ng Usapang K, tinatapos po namin ito sa isang salita po na magiging aming Yes, takeaway, one no? word description. So siguro ako, ang takeaway ko for tonight is faith talaga, no? It's a faith. Na no matter what happens in this world, it always will go down to how strong or how weak your faith is. But if you would tell yourself that my faith is weak, it's okay. Kasi there are a lot of people in the Bible na those who are involved in exorcism, when the Lord sees their faith that is weak, yun yung binibigay Yes. ni Jesus during his ministry na lagi nating narinig na your faith has healed you. Diba? So it's more on the idea of kahit sabihin mo man na marami kang paniniwalaan, but there's always this reason na parang golden pearl or yung great pearl na kailangan mong paniwalaan. So for me, my takeaway for tonight is yung faith. Rather than Ako din, Brother Brian, no, kahit anong word ang gusto kong i-differentiate from your one word, talaga, I will say faith din. That's my one word for tonight, knowing faith. Kasi yan talaga yung yung pinaka-importanting panangga laban sa demonyo. Kapag meron tayong pananampalataya, magiging malakas tayo sa Panginoon at syempre maiiwasan natin yung mga ganyang klaseng experience at karanasan. At kung meron din tayong pananampalataya, syempre maiiwasan na natin yung mga kaugalian natin na sasabihin nating mali. No? At pwede nating maitama yung mga kaugalian, yung ating mga kultura para sa ating kapakanan. So, importante po yung pananampalataya. Okay? That's good. Sige, ganyan muna. Ikaw. Ako po, One word for tonight. Ako po, parang doubt or curiosity. Parang importante na magtanong ka, maging curious Yes. ka, mag-doubt ka hanggat maaari para mas mapalakas mo at mapalalim mo yung paniniwala mo at yung pananampalataya mo. Kasi kung hindi ka po magtatanong, tapos parang katanggapin mo lang lahat ng bagay, dangerous din yun. Parang take in all the information you can, nang hindi nagtatanong at hindi nagiging cautious, kahit sa faith mo pa yan, dangerous yung information. So kailangan sinisigurado yung mga bagay-bagay, Yes. kailangan manatiling curious, yun ba? Kaya nga po, katulad nito, meron tayong Q&A session with Father. So napakaganda. Again po ang word ko ay, wow, curiosity. Curiosity or doubt. Kaya nang sinabi sa isang commercial, wag maghiyang magtanong. Yung tama yun. Brother. Ako babalik ako sa Usapang K. Pero yung K ko ngayong gabi ay katikismo.
Yes. Kasi dapat maalam ka tungkol sa mga turo ng simbahan Katoliko at dapat kaya mo rin magbigay ng turo patungkol sa simbahan Katoliko. Hindi kasi dapat matatapos na ikaw mismo ay protektado, ay dapat maiwasan ang mga masasamang mga practice. Pero dapat ikaw mismo pinapakita sa ibang tao na okay, hindi yan tama, dapat babalik tayo sa kung ano yung turo ng simbahan. Tama. Thank you very much. Brother Pao. Ako siguro pray or dasal, no. Hindi pa rin nawawala talaga sa pagiging isang tao ko na matakot ako paminsan-minsan, no. Dahil siguro sa mga napapanood ko rin minsan, nadadala ko sa isip ko, no. Pero ang mahalaga rito is magdasal ka at wag na wag kang bibitaw sa Diyos kasi sino ang mas malakas kundi ang Diyos lamang. Yun. Amen. Amen. Okay po. Father Ray, meron ka pang one word na gustong i-share? Ako sa akin, love. Bakit? Oh, ganda. Because God is love. And the devil does not know how to love. Hindi marunong magmahal ang demonyo. So pag meron tayong pagmamahal sa Diyos, Sige, Father. pag Pero meron maganda tayong yun. pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa simbahan, hindi tayo titingin sa ibang paniniwala. Paniniwala. So, yun. So next time na makakita tayo ng demonyo, ganyan lang. Pinag-iwanan ka. Parang Open heart. Okay, maraming salamat Father Raven Garcia at sa ating mga guests, si Raph at si Selena, na naging kasama natin sa ating episode sa Usapang K. Yan, so sa lahat po na gusto makaka-catch up sa aming usapan, i-follow nyo lang po ang Usapang K sa YouTube at sa Spotify, no? At mukha pong ang ating mga kaibigan from the Downnet has a special announcement, so we give the floor to them before we end the show. Ayan, hello po. Last na po to, promise. Meron lang po kaming invitation. Inaanyayahan po namin kayo na sumama po sa aming proyekto together with the UST Parish, Autism Society Philippines Manila at Rotary Club of San Juan Supreme. So para po ito sa mga children with autism. Ngayon po nagko-collect po kami ng pondo para makakolekta po kami ng pambili ng materials, school kits na ibibigay po namin sa children with autism mula sa Autism Society Philippines Manila and P. Gomez. Ito lang po yan, malapit sa may UST Parish. So kung gusto po nating mag-donate sana at tumulong, makikita po ninyo yung aming poster at yung QR code kung saan pwede mag-donate sa Facebook page ng UST Parish. Or pwede rin po kayo mag-visit dito po sa UST Santissimo Parish. Meron po tayong donation box. Okay. And last na po, sa Sabado, kung gusto niyo rin pong pumunta, ang phase 2 po natin ay awareness seminar naman. So mahalagang hindi lang tayo nagdo-donate, mahalaga pong alam din natin kung paano mas maging inklusibo sa komunidad kasama po yung mga people with autism. Ayan, salamat po. Ayan, muli po sa ngalan po ni Father Dexter at ni Father Paul. Yes. Kami po ang inyong lingkod, Brother Brian po with Brother Dan at sa lahat po na mga kasama namin ngayong gabi. Ito po muli ang panibagong edisyon at bagong episode ng Usapang K! Good night po and have a good day, everyone. Ito po ang inyong himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang Radio Maria ay sumasahimpapawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales. Ang Radio Maria ay kasapi ng